Mahal mo siya, pero bakit may parte ng puso mo na naghahanap pa rin ng iba? Ganito nagsimula ang kwento ni Arvin. 5 taon na siyang kasama si Leo, ngunit may curiosity at damdaming hindi niya maipaliwanag. Nang iminungkahi ni Leo ang open relationship, buksan nila ang pinto sa isang eksperimento, isang mapanganib na paglalakbay sa pag-ibig, honesty, at mga bagong damdamin. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Sa video na ito, samahan natin si Arvin, Leo, at Miguel sa kanilang eksperimento sa open relationship. Isang kwento ng curiosity, excitement, at pagmamahal na sinusubok ng buhay. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang mga susunod pang episodes ng M2M Desires. Isang espesyal na pasasalamat kay Teodoro Arasula sa patuloy na suporta sa M2M Desires at sa pagtangkilik sa mga kwento ng tunay na pag-ibig na aming ibinabahagi. Tara, simulan na natin ang kwento. Hi Kuya Will! Ako si Arvin, 28, isang customer service representative sa isang call center sa Ortigas. 5 taon na kami ni Leo, 30, accounting clerk sa BGC. Nagre-rent kami ng maliit na studio unit sa Mandaluyong, kung saan halos lahat ng gabi ay umiikot sa trabaho, traffic at Netflix. Para sa iba, simple lang ang buhay namin. Para sa akin, comfortable. Pero may bumabagabag na hindi ko maipaliwanag. Ang pakiramdam na parang may kulang sa puso ko kahit na mahal ko si Leo. Isang gabi, habang nakaupo sa couch, nanonood ng Netflix, biglang tumigil si Leo sa pag-scroll ng phone niya at tumingin sa akin. May seriousness ang mata niya na bihira kong makita. Arv, naiisip mo ba minsan yung iba? Tanong niya, mahinahon pero matalim sa curiosity. Napaisip ako, anong ibig mo sabihin? Yung curiosity sa ibang tao. Normal naman siguro yun, hindi ba? Tama naman siya. Totoo, may mga pagkakataon na napapansin ko yung chemistry ko sa iba. Isang barista sa Starbucks na palaging nakangiti sa akin. O yung bagong trainee sa office na mahilig makipagkwentuhan. Pero mahal ko si Leo, sobra. Hindi ko naisip na ganito magiging usapan namin. Tumigil ako saglit, huminga ng malalim. Bakit hindi natin subukan ang open relationship? Sabi niya, tahimik pero seryoso. With rules, with respect sa isa't isa. Hindi para palitan ng isa't isa, kundi para mas maging honest tayo sa feelings natin. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya ang nararamdaman ko. May excitement at kaba sa ideya, pero may guilt rin. Nag-research ako sa internet. Nagbasa ng articles, forums, at experiences ng iba. Nakita ko na hindi kami nagkukulang sa pagmamahal, pero may bahagi ng puso ko na curious, hindi sa pag-iwan, kundi sa pag-intindi sa sarili. Okay, subukan natin, sabi ko sa wakas. Kuya Will, nag-set kami ng rules. Ang rules namin, full transparency. Laging may protection. Hindi matutulog sa bahay namin ng iba. Date night tuwing Biyernes. Kapag hindi na kaya, stop agad. Hindi pwedeng ka-work namin ng ibang partner. May halo itong excitement at kaba. Para itong bagong chapter ng buhay namin. May panganib, may posibilidad, at higit sa lahat, may honesty. Habang natutulog na si Leo, nakaupo ako sa tabi ng bintana, nakatingin sa traffic. Naiisip ko kung paano ang magiging dynamic ng buhay namin, kung paano magiging balance ang loyalty,
curiosity, at pagmamahal. Hindi madali, pero may pakiramdam ako na kaya namin. 2 linggo pagkatapos naming mag-set ng rules, may bagong training sa office. Doon ko nakilala si Miguel, 26 na siya, bagong hire sa department namin. From Cavite, nagbo-boarding house sa Pasig. "Hi, I'm Miguel," sabi niya. May natural na ngiti na nakaka-relax. May aura siya ng pagiging approachable, hindi lamang sa trabaho, kundi sa personal na usapan. Katabi ko siya sa training, at agad na nagkaroon ng natural na flow ang conversation namin. "Taga saan ka?" tanong niya. "Marikina originally, Mandaluyong na ngayon," sagot ko. "Commute ka rin? MRT tapos jeep?" Tumango ako. Simple lang ang usapan pero may connection agad. Sa loob ng 1 linggo, nagkakasama kami sa lunch, coffee after shift, at minsan naglalakad pa uwi kapag pareho naming ruta. Walang halong romantic, parang kaibigan lang, pero may excitement sa bawat joke, sa bawat kwento. Habang pauwi isang gabi, nakaupo kami sa bench sa MRT station. "Alam mo," sabi niya, "minsan nakakatuwa rin na may kausap kang hindi puro trabaho. Parang ibang mundo." Ngumiti ako. "Tama ka. Parang kahit ilang taon ka na sa call center, kailangan mo pa rin ng pahinga." Nakaramdam ako ng kakaibang warmth habang kausap siya. Para akong nakakita ng bagong parte ng sarili ko na matagal nang nakatago. Isang side na hindi lang nakatuon kay Leo, kundi sa curiosity, excitement, at connection. Isang gabi, habang naglalaro si Leo ng mobile game sa couch at nakabukas ang bintana para sa malamig na hangin, tumingin ako sa phone ko. May bagong message si Miguel. "Arvin, kape tayo." Sagot ko. "Game ka pa?" Napatingin ako kay Leo, na abala sa screen. "Leo, magko-coffee ako with Miguel, workmate ko." Sabi ko, casual lang para hindi mag-alala si Leo. "Okay lang. Ingat." Sagot niya, walang hint ng selos o tensyon. Para bang tanggap niya ang setup namin, pero ramdam ko pa rin ang gravity ng ginagawa ko. Lumabas ako ng unit, dala ang backpack at jacket. Habang naglalakad papuntang MRT, iniisip ko kung paano ito magiging boundary test. Ang una kong personal interaction kay Miguel sa labas ng opisina. Sa coffee shop, nakaupo si Miguel sa isang corner table. May warm smile. "Hi, salamat sa pagpunta," sabi niya. "Walang anuman," sagot ko. Medyo nag-aalangan pa. Habang umiinom ng kape, nagtanong siya, "May girlfriend ka ba?" "Boyfriend?" "Boyfriend. 5 years na kami," sagot ko ng tapat. "Matagal na. Serious kayo?" "Oo, pero complicated lately." Naging malalim ang usapan namin. Ibinahagi niya pangarap niya sa buhay, ang passion niya sa music, at ang guilt sa mga choices niya sa past. Ako naman, nag-share rin tungkol sa work pressures at sa monotonous routine sa bahay with Leo. Para bang bawat word na binibitawan niya ay nagbubukas ng part sa puso ko na matagal nang nakakulong. Pagkatapos ng coffee, naglakad kami pa uwi. Habang nakatingin sa ilaw ng streetlights at naririnig ang ugong ng MRT sa itaas, naiisip ko, bakit ganito ang kaba at excitement sa kanya? Hindi ko dapat maramdaman ito, pero nararamdaman ko. Samantala, sa kabilang banda, si Leo naman ay tahimik na nag-explore ng dating apps. 2 ang madalas niyang kachat, si James, isang sales clerk, at si Paolo, isang guro. Isang gabi habang nagluluto siya ng dinner, napatingin ako. "Kumusta si James?" tanong ko. "Okay naman, parang friends lang." Si Paolo masaya kausap, pero wala namang spark. Sandaling tumigil siya, saka tumingin sa akin, seryoso ang mga mata. "Ikaw, si Miguel. Napapansin ko mas masaya ka lately," sabi niya.
at may bigat sa boses niya. Friends lang kami, sagot ko. Totoo naman iyon, pero sa ilalim ng lahat, alam kong lumalim na ang feelings ko kay Miguel. Hindi ko lang kayang tanggapin ng buo. Si Leo, sa kanyang paraan, masaya rin. Hindi siya nagselos at doon ko nakita ang ginhawa sa mata niya. Alam niyang hindi kami nagkukulang sa isa't isa, pero malinaw rin sa kanya na dapat naming maging tapat, hindi lang sa isa't isa, kundi lalo na sa sarili namin. Matapos ang 2 buwan mula nang simulan namin ang setup, unti-unti nang lumalim ang aming pagkakaintindihan at koneksyon namin ni Miguel. Lunch date sa opisina, team building activities, coffee breaks, at company events. Lahat ay pagkakataon para makilala ang isa't isa. Isang Biyernes na gabi, nag-overtime kami para sa report. 9:00 ng gabi na nung matapos. Gutom ka na? Tanong niya habang tinatapik ang balikat ko. Oo, pero pagod na, sagot ko. Ramdam ang tensyon sa pagitan namin. Tara, sabay tayo. Kain muna tayo, sagot ko na. Sa karinderya, habang kumakain kami ng fried rice at adobo, naging personal ang usapan. Yung boyfriend mo, masaya ka pa ba? Tanong niya. Hindi ko agad nasagot. Mahal ko pa si Leo, pero lately, parang roommate lang kami. Mahal ko pa siya, sagot ko. Pero masaya ka pa ba? Bakit mo natatanong? Kasi parang may kulang. Parang may part sa'yo na naghahanap pa. Habang naghihintay ng MRT, biglang humawak siya sa kamay ko. Hindi ko inalis. Sa huling station ko bago bumaba, naghalikan kami. Mahina at mabilis lang. Pero sapat para makaramdam ng bagong damdamin. Bukas ulit sabay tayo, sabi ko, at lumabas sa tren. Kinabukasan, nagkita kami ulit. Dapat coffee lang ang plano, pero nauwi kami sa unit niya. Sa gabing iyon, hindi lang simpleng yakap o halik ang nangyari. Nagkaroon kami ng mas malalim na intimacy na matagal naming pinipigilan at doon malinaw na may nangyari sa pagitan namin. Mula noon, ang bonding namin ay nag-level up. Hindi na lang friendship, kundi mas komplikado, mas malapit, at mas totoo. Ang bawat sandali kasama niya ay puno ng emosyon, closeness at honesty. Pagka-uwi, nakita ko si Leo natutulog sa couch, exhausted sa trabaho. Nilapitan ko siya, ginising ko ng mahinahon. Leo, kailangan kong ikwento lahat, sabi ko. Kwento ko lahat, yung confession kay Miguel, yung halik, yung excitement na naramdaman ko. Ngunit hindi ko nasabi sa kanya ang lahat ng nangyari sa unit ni Miguel, isang bahagi ng gabi na hindi ko kayang ilahad. Ramdam ko agad ang guilt na bumabalot sa akin. Nai-inlove ka na ba sa kanya? Tanong niya. Hindi ko pa alam, sagot ko. Ramdam ang guilt, hindi lang dahil sa nararamdaman ko, kundi dahil may tinatago pa rin ako. Arvin, hindi tayo nag-open relationship para maglokohan sa sarili. Kung nai-inlove ka na, okay lang. Ikaw? Paano mo nararamdaman? Masakit? Hindi ko aasahan. Pero may relief din. Kasi lately, routine na lang tayo. Yung comfort na yon hindi love, hindi yung deserve natin pareho. Sa gabing iyon, nakaupo ako sa balkonahe, nakatingin sa street lights, at naramdaman ko ang emotional turmoil. Ang pagmamahal at excitement, guilt at responsibility, at ang kaunting lihim na hindi ko nasabi. Lahat ay sabay na pumipintig sa puso ko. Ilang araw nang may awkwardness sa bahay. Tahimik kami ni Leo, parang may manipis na pader sa pagitan namin. Pero kay Miguel, normal pa rin ang vibe. Pero ramdam ko, may anticipation sa bawat message at tawag niya, parang laging may nakabitin.
Nag-lunch kami sa rooftop ng office, malayo sa gulo ng cubicles. Tahimik muna, hanggang sa bigla kong binitiwan. Yung sinabi mo, totoo ba talaga? Tanong ko, seryoso, halos hindi makatingin. Oo, sagot niya, diretso at walang pag-aalinlangan. Gusto kita. Kung pwede lang kitang ligawan ng maayos, gagawin ko. Napatingin ako sa kanya, tahimik, pero intense ang mata niya. Kung wala akong boyfriend? Halos pabulong kong tanong. Arvin, matagal ko nang sinubukan maging honest sa'yo. Sagot niya, ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Huminga ako ng malalim. Kailangan ko ng oras para ayusin sarili ko. Hindi fair sa'yo na mahulog ka habang may kasama pa ako sa bahay. Tumango siya, nakatingin lang. Hindi ako nagmamadali, nandito lang ako. Isang Sabado ng gabi, naupo kami ni Leo sa balkonahe. May hawak kaming tig-isang bote ng beer, habang malamig ang hangin at tahimik na kumikislap ang mga ilaw mula sa malayo. Alam kong pareho nating nararamdaman na hindi na ito nagwo-work. Sabi ni Leo, sabay tingin sa city lights na parang may hinahanap. Mahal pa rin kita, pero parang best friend na lang, sagot ko. At doon ko mas naramdaman ang lungkot sa pagkawala ng dati naming closeness. Si Miguel, tanong niya bigla. Seryoso ka ba? Gusto kong malaman kung ano pwedeng mangyari, tugon ko. Pero hindi ko magagawa ng maayos kung nandito pa ako. Si Paulo, may chance. Pwede siguro, pero hindi romantic. Maganda siyang kasama. May potential sa ibang paraan. Kailan mo balak? Next week? Tanong niya, diretso at praktikal. Para makahanap na tayo ng separate place. Magiging friends pa rin tayo, di ba? Tanong ko, halos pabulong. Siyempre, ngumiti siya kahit halatang may bigat. Grateful ako sa lahat ng natutunan ko sa'yo. Isang linggo matapos ang final na pag-uusap namin ni Leo, nakakuha siya ng bed space sa Pasig, malapit sa office. Ako naman ay nagstay sa studio unit namin. Hindi madali ang adjustment sa pagiging single after 5 taon. Ang bawat kwarto sa studio ay may memory ng shared life namin. Ang dining table na minsang pinaghati-hatian namin ng dinner. Ang couch na pinagpapahingahan namin habang nanonood ng Netflix. At ang maliit na bookshelf na may laman ng mga random souvenirs at photo frames. Si Miguel naman, surprisingly, hindi naging assuming. Binibigyan niya ako ng space. Ngunit ramdam ko ang subtle excitement sa bawat mensahe niya. Isang Biyernes na gabi, nag-text siya. Gusto mo sumama sa night market sa Marikina? Tumango ako sa sarili ko, kahit hindi niya nakikita. Sige, sagot ko. Pagdating niya, may dala siyang sunflowers, nakangiti habang inaabot ang bouquet. Para sa'yo. Gusto ko mag-start tayo ng maayos, sabi niya. Sa night market, mas relaxed ang aura namin. Hindi na awkward. Walang guilt, walang pressure. Tanging curiosity at excitement lang. Habang naglalakad kami sa stalls, pinapakita niya sa akin ang kanyang mundo. Kwento tungkol sa family niya sa Cavite. Ang pangarap niya maging isang music producer. At kung paano niya hinaharap ang challenges sa bagong trabaho. Ako naman, nag-share tungkol sa bagong single life. Paano muling mag-adjust, paano mag-discover ng sarili, at paano maging honest sa emotions. May mga pause kami sa gitna ng crowd habang may amoy ng grilled squid at ang ilaw ng street lamps ay nagbabago ng kulay sa mukha namin. Pwede ba kitang ligawan? Tanong niya habang tinitingnan ang mata ko sa ilalim ng malambot na lampara. Ngumiti ako, ramdam ang excitement at warmth. Okay, pero slow lang. Kaka-break lang namin ni Leo. Naging natural ang chemistry namin.
hindi lang basta attraction. May trust, may comfort, at may shared understanding na hindi minamadali ang relasyon. Sa mga sumunod na linggo, nagkaroon kami ng routine, coffee sa umaga, bago mag-work, quick lunch, at simpleng dinner sa karinderya bago umuwi. Mas naramdaman ko ang pagiging authentic, ang hindi kinakailangang magpanggap, ang pagsasabi ng truth kahit maliit lang, at ang pag-respect sa space ng isa't isa. Isang gabi, habang nagkakape kami sa labas ng maliit na coffee shop, huminga ako ng malalim at pinagmamasdan ang dumadaang tao at ilaw ng kalsada. Alam mo, ang sarap pala sa feeling kapag may taong hindi mo kailangang i-impress. Kahit simpleng ikaw lang, sapat na. Ngumiti siya, humawak sa kamay ko. Yan ang gusto ko. Honest, grounded, at real. Ramdam ko rin ang relief. Wala nang secrets, wala nang guilt na parang nakatago sa puso. Lahat ay transparent. Anim na buwan matapos ang night market, naging official na kami ni Miguel. Hindi sa mamahaling restaurant, hindi sa fancy hotel, sa rooftop ng office, habang kumakain ng take-out fried chicken at rice, pinili namin ang simplicity. Gusto mo ba ako maging boyfriend mo officially? Tanong ko. Medyo kinakabahan pero excited. Matagal ko nang hinihintay yan. Sagot niya, sabay hawak sa kamay ko. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ko ang happiness sa simpleng paraan. Umagang coffee sa terrace, lazy weekend sa bahay, mini adventures sa city, at mga simpleng text na nagpaalala ng pagmamahal. Lumipas ang mga buwan at ngayon, 1 taon na kami. Masasabi kong ito ang happiest relationship ko. Hindi perfect, may away, may misunderstanding, pero solid ang foundation. Honesty, respect, at commitment sa growth. Si Leo naman, masaya na with Paulo. Nakita ko sa pictures ang genuine happiness na dati. Kahit mahal ko siya, hindi namin na-reach noon. Natutunan ko na hindi lahat ng relationships meant to last forever. Si Leo tinuruan akong maging committed, mature, at ma-appreciate ang stability at loyalty. Si Miguel naman, tinuturuan akong maging authentic, totoo sa sarili, at pahalagahan ang excitement sa bagong chapter. Hindi ako nagsisisi. Lahat ng sakit, confusion, happiness, at growth, part ng journey para makahanap ng sarili ko at tunay na pagmamahal. Ngayon, habang nagsusulat ako ng story na ito, kasama ko si Miguel, natutulog sa tabi ko, habang hawak ko ang kamay niya. Simple lang buhay namin, pero fulfilling. At sa tingin ko, yun ang mas mahalaga kaysa sa perfect. Ang pagiging true sa sarili, grounded, at masaya sa simpleng moments. Grabe ang kwento natin ngayong gabi. Ang journey ni na Arvin, Leo, at Miguel ay hindi lang tungkol sa love triangle. Mas malalim siya. Kwento ito ng honesty, self-discovery, at courage. Ang pinaka-nakaka-inspire dito para sa akin ay yung maturity na ipinakita ni na Arvin at Leo. Sa kabila ng sakit at guilt, pinili nilang maging honest kaysa magpanggap. Pinili nilang mag-usap ng diretso kaysa magtago sa likod ng routine at comfort. At yun ang tunay na definition ng pagmamahal. Minsan, kailangan mong pakawalan yung taong mahal mo para makahanap siya at ikaw rin ng tunay na happiness. Oo, may mga tao na magjo-judge sa open relationship setup nila. Pero alam nyo, mas mahirap yung relasyon na puro pretense at takot sa confrontation kaysa sa relasyon na handang magtiwala, mag-usap, at mag-grow. Advice para sa listeners una, huwag matakot sa difficult conversations. Kung may something na bumabagabag sa puso nyo, sabihin nyo. Hindi ibig sabihin may problema agad sa relationship. Ibig sabihin lang
na tao kayo, may pangangailangan at may karapatang magsalita. Pangalawa, kung papasok kayo sa non-traditional setup tulad ng open relationship, dapat klaro ang rules at boundaries. At higit sa lahat, handa kayo sa consequences. Hindi ito laro. Hindi pwedeng i-undo anytime. Pangatlo, know when to let go. Hindi ibig sabihin na mahal mo. Dapat magstay ka kahit hindi na kayo masaya. Minsan yung pinakamahirap na choice, yun ang makakapagbigay ng freedom sa inyong dalawa. Pang-apat, hanapin nyo yung taong pwede kayong maging totoo. Walang pretenses, walang takot. Yung taong kaya kayong mahalin sa pinaka-authentic ninyong sarili. Mga ka-desires, tandaan nyo ito. Love is not possession. Love is freedom. Hindi mo hawak ang partner mo. Hindi mo hawak ang damdamin niya. Ang hawak mo lang ay kung paano ka magiging honest at kung paano ka magde-decide para sa ikabubuti niyong pareho. At gaya ni na Arvin at Leo, minsan, kailangan nating gawin ang mahirap na desisyon para makahanap ng mas totoo, mas malalim, at mas payapang pagmamahal. Kung nakarelate kayo sa kwento nila, comment nyo kung alin ang pinakatumama sa inyo. Don't forget to like this video kung may natutunan kayo. Subscribe para updated kayo sa mga susunod pang kwento. At share this video para mas marami pa tayong ma-inspire. Ako si Kuya Will at ito ang M2M Desires, kung saan bawat kwento ay nagre-remind na love authentically, live truthfully, at huwag matakot sa mga bagong simula. Hanggang sa susunod, mga ka-desires.